Isabella Ana, POV. Baby, andito na tayo. Naramdaman kong may muyugyug sa balikat ko. Ano ba? Inaantok pa ako. Bored kong sagot at minulat ko ang mata ko. Inikot ko ang mata ko sa loob ng van. Nakita kong kami na lang ni Abby ang nandito. Kasama si Kuya Driver. Napasarap at ang tulog mo eh. Tara na, nandun na sila. Sabi niya at hinila ko palabas. Si Andrew? Tanong ko sa kanya pero hindi siya sumagot. May tinitigan siya. Kaya napatingin rin ako sa tinitingnan niya. Okay, ito ba yung date na sinasabi niya? Date with his ex-fiancé? Kuya, babalik ka na po ngayon? Tanong ko kay Manong Driver at sumulyap sa kanya sa loob. Oh, bakit natanong mo, baby? Nakakunot noo si Abby. Opo ma'am. Babalikan ko na lang kayo sa linggo. Sagot ni Kuya Driver at nakatingin rin sa akin. Kuya, sasama na po ako sa inyo pabalik. I pouted while saying this. Wala na akong gana magdagat. Uuwi ka na? Malakas sa tanong ni Abby sa akin dahilan para mapatingin sa amin sila Andrew. Sinasadya niya eh. Sinong babalik? Tanong ni Vin. Habang patakbong lumalapit sa amin ni Abby. Si Baby. Ewan ko kung bakit nag-iba bigla ang isip nito. Malungkot na sabi ni Abby at napakamot pa sa ulo niya. Kasi naman, mahal niya ang mga ganitong lakad kaya kung makareact grabe. Bakit, Belle? Kunot noong tanong ni Vic sa akin. Nakalapit na pala sila sa amin. Bakit bumalik ang mga to? Kasi masama pakiramdam ko. I think, hindi ko ma-enjoy ang weekend ko rito. Uwi na lang ako, marami pa akong gagawin eh. Gusto ko rin magpahinga. Nakayuko kong sabi dahil alam ko nakatingin si Andrew sa akin at ayaw kong makita na nakatingin siya sa akin. Hinaplos ko ang ulo ko para mas effective na masakit ang ulo ko na may masakit talaga. Anong hindi? Mag-e-enjoy ka. Saka di ba ikaw nag-iya sa amin? Di ka na maganda rito. Inom ka na lang ng gamot. O kaya injection ni... Naputo lang sasabihin ni Van at napalitan ng mura dahil binatukan siya ni Andrew. Napakamot siya sa ulo niya. Huwag niyo na nga siyang pigilan. Kung gusto niyang umuwi, umuwi siya. Masyado namang pa-VIP. If you wanna go home, then go back. Inirapan pa ako ni Bea habang sinasabi niya sa akin yun. Napayuko na lang ako. Ayaw ko ng away. At kung away lang naman ang aabutin ko rito, uuwi na talaga ako. Makapagsalita ka naman babae ka, kala mo naman invited ka rito. Okay na yung pa-VIP. Wag lang yung pinagsisiksikan ng sarili. Pagtatanggol ni Abby sa akin at dinuro niya pa si Bea. Hinawakan ko siya sa kamay niya. Baby, wag mo na patulan. Tara na nga. Saway ko sa kanya at hinila ko siya paalis roon. Sasama rin naman pala, papilit pa, dami pang arte. Rinig kong sabi ni Katie. Hindi ako papilit, sadyang may iniwasan lang ako. And beside, this vacation is to enjoy. So, i-enjoy ko ito kahit mag-isa. Well, kasama ko naman si Abby so it's okay. Oo nga, akala mo naman kung sino siya. Sabi naman ni Athena na tingin ko ganito talaga sila. Mga masasama ang pananalita. Ma'am, sir, may naiwan po akong isang maleta. Habol sa amin ni Manong Driver. Kanino ba yan? Inis na tanong ni Andrew. Himala, nagsalita ang mokong na to. Sa'yo ata to, Ma'am Belle. Iniabot ni Manong Driver ang maleta sa akin. Oo nga pala, ako lang yung walang bitbit na gamit. Siyempre akin to. Wait, paano ko nagkaroon nito? Salamat po. Nabala ko pa kayo, kuya. Sabi ko kay Manong Driver. Nauna na silang naglakad at iniwan na ako. Nguminti na lang sa akin si Manong at bumalik na. Tinignan ko silang naglalakad. Si Vic, buhat niya ang maleta ni She. Si Van, yung kay Athena at Katie. Si Ven, yung sa kanya at kay Abby. Si Andrew, yung gamit nila ni Bea. Si Vin, nag-offer na dalhin ang maleta ko pero sabi ko kaya ko naman. Buti pa siya nag-offer na dalhin yung gamit ko. Yung mismong asawa ko wala ngang pakialam. Sumusobra na siya. Nagpahuli lang ako sa kanila at palingalinga sa paligid dahil ang ganda ng lugar. Malamig ang hangin siguro dahil papalubog ng araw. So refreshing. Huminga ako ng malalim at nilalasap ang sariwang hangin at sumunod na rin ako sa kanila. May 5 rooms lang ang bahay na to. Well, we don't expect we can have visitor here more than 10 persons. Since we're 11 here, we were shared in rooms. 2 person per room and since 11 tayo, may isang room na 3 mag-share.
Announce ni Vin nang makapasok kami sa bahay. Should I say rest house? Kaming 4 na boys, doon sa 2 room sa may dulo. Yung 5 girls, sa katapat na lang namin na 2 rooms. Bahala na kayo kung sino ang 3 mag-share sa isang room. The last room kay Von and Belle. Total, mag-asawa naman sila, so ayos naman na magtabi-tabi sila. Dagdag pa ni Ven. I'm fine in living room. Bored kong sabi, dahilan para mapatingin sila sa akin. Hindi naman kasi magkakasya sa isang bed ang 3, since feel ko naman na out of place ako. Bagay lang sa akin sa sofa rito sa labas. Hindi pwede! Kaagad na protest ni Abby. Sige na, pahinga na muna tayo guys. Pagod na sabi ni Ven. I agree. Sabay-sabay nilang sabi at nagsialisan na. Nakita kong pumasok si Vin at Ven sa isang kwarto at sa katabi namang kwarto ay si Van at Vic. Sa kaharap na kwarto ni Bea and Abby, sa isa naman ay ang 3 friend ni Bea. Wait, bakit hindi siya tumabi kay Andrew? Since nagtungo na sila doon, kaya pumasok na lang ako sa room na vacant. Na kung saan kami ni Andrew, nauna na akong pumasok dahil hinatid pa niya si Bea sa room. Dapat doon na lang siya at dito na si Abby sa akin. Pagpasok ko sa room, hindi ko maiwasang hindi mapamangha dahil sa laki ng buong silid na para bang nasa bahay lang naman ako. May king size bed and may sofa sa kabilang corner with a big flat screen TV. Dumiretso ako sa sofa at nilapag ko ang gamit ko sa tabing nitong sofa. Dito na lang ako sa sofa. Malaki naman to, kakasya naman ako rito. Pagkaupo ko sa sofa, naramdaman ko na lang ang mainit kong luha sa pisngi ko. Wala naman talaga akong laban eh. I'm just nothing to him. Sweet siya kapag humihingi ng sorry. Tapos sasabihin niya pang, I'm the lucky one? Eh sa ganito ngang bagay, naramdaman ko na wala siyang pakialam sa akin at wala lang ako sa kanya. He forgot that I'm his wife. Then fine, forget me and I will never come with him anymore. Ewan ko ba kung bakit ko ito nararamdaman. Ang sakit. Ang sakit sa puso. Para akong tinatarakan ng matalim na bagay sa dibdib. Ay, Belle. Huwag kang umiyak. Dapat masaya ka. Masaya. Diba? Tama. Dapat enjoy ko tong weekend na to. First time ko mag-weekend kasama sila Vic. I must be happy. Nahiga ako sa sofa at ginawa kong una ng throw pillow. Niyakap ko ang isa pang pillow. Maya-maya narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. For sure, si Andrew na yan. Kaya hindi ko na binigyan ng pansin na lingunin pa siya. I want to sleep and rest. Ana? Tawag niya sa akin pero hindi ako sumagot o kahit natingnan man lang siya. Bakit ko siya kakausapin ngayon? Wala namang dapat na pag-usapan pa. Narinig ko ang footsteps na papalapit sa akin. Nakita ko may huminto na pares ng sapatos sa harap ko. Why are you resting here? Kunot noong tanong niya at tumupo siya sa tabi ko. I want here, so leave. I answered coldly without looking at him. Nakita kong umuklo siya para halikan ako pero tumagilid ako patalikod sa kanya para iwasan ang labi niyang dadampi sa akin. Halik na naman, hindi ba siya nagsasawa? Naramdaman ko nahiga siya sa tabi ko at niyakap ako. I feel his warm breath. Galit ka na naman ba? He asked husky. Galit ka na naman ba? Anong klaseng tanong ba yan? Feeling inosente ka. Andrew, ang sikip na nga rito, sumisiksik ka pa. Asar kong sabi at hindi pinansin ang pinagsasabi niya. Nagtatampo ka ba? Doon ka na sa kama. Utos ko sa kanya at binaliwala ko ulit ang tanong niya. Answer me. He ordered me. I rolled my eyes. So bossy. Alis ka na! Hinila niya ako palapit sa dibdib niya. That's why I'm now on top of him. Bakit ang bilis na kamay niya? At kung makahila sa akin, parang sakong walang laman. Ganun ba ako kagaan? What's wrong? Ayos naman tayo kanina. His face so serious. Tapos may halong pagkainis akong nakita sa mukha niya. Inirapan ko siya. Sinabi ko bang galit ako? Inis kong tanong sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Kung hindi, nagtatampo ka? Sinabi ko ba? Nagsiselos ka? Agad niyang tanong at nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ako? Nagsiselos? Kailan pa? Pinahalo-palo ko siya sa dibdib at hinuhuli niya ang kamay ko. Naiinis ako sa tanong niyang yun at hindi ko na mapigilang hindi ibuhos sa kanyang galit ko. Dream high, Andrew! Asar kong sambit at pinagpapapalo uli siya. Pero sa huli, kaagad niyang nakuha ang kamay ko. Nagpupumiglas ako sa hawak niya at alis na ako sa ibabaw niya pero hindi niya ako hinayaan na makaalis. Sa lahat ng tinanong ko, isa lang sinagot mo na hindi tanong. Ako nagsiselos? Kailangan pa? Porke ba
Iba yung sagot ko na yun. Naglilikot ako para makalis ako sa pagkapatong. Hindi niya pala ako mahawakan masyado. Malakas ang pagbawi ko sa kamay ko kaya nahulog ako sa sahig. Aray! I scream in pain. Ay, napakasakit ng likod ko. Shucks! I heard him cuss. Napahawak ako sa likod ko. Hindi ako makatayo. Ang sakit. Nabali at ang spinal cord ko. Ang likod mo kasi yan tuloy nasaktan ka. Panunumbat niya sa akin habang binubuhat ako papunta sa kama. Inilapag niya ako dahan-dahan sa malambot na kama. Masakit pa ba? He asked and I feel worried in his tone. Sa tingin mo? Naiinis kong tanong sa kanya at hinahaplos ko ang likod ko. Bakit ba kasi gusto mo sa sofa? Yang sikip doon. Ako pa sinisi mo. Ako na nga nasaktan eh. Kung mapangsisi, parang hindi ka pa nasiyahan. Galit kong sabi sa kanya. Ang sakit talaga. Baka nabali na yung spinal cord ko. Huwag naman sana. Nakatingin siya sa akin. Kaya naman inirapan ko siya bago tinalikuran. Tumagilid ako kasi ang sakit eh. Ganito ba talaga ang payat pag nahuhulog? Buto agad ang tumatama? Can I touch? I'll be gentle. Minasage niya yung likod ko. Pilit kong inaabot yung likod ko kasi ang sakit talaga. Aray! Sigaw ko kasi naman dininan niya. Masakit nga. Mas lalo niya pang dinadamage. Tisi mo lang sa una. Sa una lang niya masakit, maalis rin niya maya-maya. He husked said and continued messaging my back. When suddenly, the door opened. Ay, sa tingin ko LQ na naman yung mag-asawang yun. Sabi ko kay Van na prenteng nakahiga sa kama. Well, hindi naman kami magkatabi dahil dalawa naman ng bed. Ano naman pag-aawayin ng dalawa? Hinubad ni Van yung polo niya at umayos ulit ng higa habang ako nakahiga sa kama habang nakauna ng dalawa kong kamay. Aba, malay ko rin. Tawa ko. Hula ko lang naman kasi kung makapagtanong si Van, akala mo naman alam ko. Aray! Rinig kong boses ni Belle. Nanlaki ang mata namin ni Van at nagkatinginan kaming dalawa. What the? Mama Mia! Oh, si Belle yun ah! Sabi ni Van at sinuot yung polo niya at naupo sa kama. Oo nga no, tara tingnan natin. Yaya ako sa kanya at lumabas kami ng room namin nang nakasalubong namin si Abby at Ben. Narinig niyo yun? Tanong ko at tumango naman sila. Tapos naglakad ako papunta sa room ni Von at dinikit ko ang tenga ko sa pinto. Ang likot mo kasi, yun tuloy nasaktan ka. Rinig kong sambit ni Von. Nanlaki ang mata ko. Osmeyo Marimar. Anong ginagawa nila? Inosente kong tanong. Tumingin sila sa akin na gulat ang itsura. Tulad ng expression ko. Dinikit rin ang tenga sa pinto para makinig. For today's video, marites po kami. Nagkatinginan kami ni Van at umiling. Ibang klase talaga si Von oh. Masyadong speed. Tinginan pa lang namin ni Van, alam na this. Uy, anong ginagawa niyo dyan? Sabi ni Van. Hindi ako sumagot. Hinila ko na lang siya at dinikit yung tenga sa pinto. Ano ba pinapakinggan niyo rito? Inosente niyang tanong, akala mo naman hindi niya kilala ang pinsan niya. Ay, makinig ka na lang. Usal sa kanya ni Van. Masakit pa ba? Rinig kong sabi ni Von sa loob, for sure, narinig rin naman ang mga lokong to. Dahil ang mga mata, alam na. Si Von yun ah. Anong ginagawa nila? Ay nako, Ven, sarap mong bukulan. Alam mo na, malamang. Natatawa kong sagot. Nag-appear kami ni Van na kanina pa namin gets ang ginagawa ng dalawa. Sa tingin mo? Naiinis at mata rin na sagot ni Belle. Aba, palabang pala si Bella. Oh my God! Are they doing? Oh my God! Parang gustong matawa sa reaksyon ni Abby. Napahawak na siya sa bibig niya. Obvious naman diba? Sagot ko sa kanya at naglip bite ako sa kanya na inirapan ako. Sungit. Pasukan kita, ipasok kita sa kwarto mo eh. Hindi ganyan ang kaibigan ko. She defends Belle. Pinagtatanggol mo pa rin, naririnig mo nang kung anong ginagawa nila. Gusto mo gawin rin natin? Nakangising sabi ni Van. Masyadong mataas ang tingin niya sa kaibigan niya eh. Bibigay rin naman kaagad kay Von. Bakit ba kasi gusto mo sa sofa? Ang sikip doon. Naiinis na sabi ni Von. Sofa? Ay. Loko pala siya eh. Dapat naka-cowgirl yung positioning nila. Sabi ko. Bakit naman kasi doon? Ang lawak-lawak ng kama niya. Ayos rin naman sa sofa. Ay nako, alam niyang hindi komportable doon itong pag ginawa. Tawa ko at umiling-iling pa. Shh! Saway ni Ven, kaya sumeryoso ko. Ganito pala.
posisyon namin habang nakikinig sa labas ng pinto. Ako yung nasa pinakababa sa likod ni Van. Si Abby, Vin, and Ren. Bali, patas kami. Ako pang sinisi mo? Ako na nga nasaktan eh. Kung makapangsisi ka, parang hindi ka nasiyahan. Galit na sabi ni Belle. Siguro sobrang nang kay Von. Kaya ako makapag-react, grabe. Oo nga naman, si Von talaga. Siya na nga nasarapan. Siya pang magre-reklamo. May pang-asar na naman ako nito kay Von. Bagong pang-asar. Hey, what are you doing there? You look ill, sabi ni Bea nang lumabas sa room niya. Shh, huwag ka nga maingay. Saway ko sa kanya. Curious din sila so lumapit sila at tinapat sa pinto ang tenga. Can I touch? I'll be gentle. Oh my God, may ginagawa sila? Biglang tanong ni Bea at napatakip pa siya sa bibig niya. Just like what Abby reaction. She's a flirt! Sabi ni Athena at umirap pa. Inggit lang to eh. Maka-flirt ka naman dyan. Mas mukha ka pa nga malandi kaysa sa kanya. At least sila mag-asawa ikaw, kung kani-kanino. Shut up! Hindi naman siguro. Sabi ni Van. Anong hindi? Aray! Oh my, I can't believe this. Now, kilala niyo na siya. Mukhang magiging tito agad ako ah. Ikaw Vic, kung ano-ano iniisip mo dyan. Bakit? Ako lang ba? Tinuro ko sila Bea. Busy mo lang, sa una lang yan. Sa una lang masakit, maalis rin niya maya-maya. Sabi ni Von. Maging ako hindi makapaniwala sa ginagawa nila. Napahawak ako sa doorknob kasi nangangali na ako eh. Aray, ang talim naman na si iko mo, sabi ni Van kay Abby. Arte nito? Pinalo ni Abby si Van sa balikat at natabig niya ang kamay ko na nakahawak sa pinto at napihit yung doorknob. At aksidente kong nabuksan ang pinto at dapa kaming lahat sa loob ng room nila. Nanlaki ang mata namin maging silang dalawa dahil sa gulat ng pagbagsak namin. Nakita kong nakaupo si Von sa kama at nakahiga nakatagilid si Belle habang minamasahe ni Von ang likod nito. Nang makita kami nila sa loob ng kwarto nila, nakakamatay na tingin ang tinapon sa amin ni Von. Anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ni Von. Aray, Vin, ang bigat mo naman! Reklamo ni Abby na nadadaganan. Ayun, nagsitayuan na kami nang makaalis si Vin sa pinakaibabaw namin. Patay, bulong sa akin ni Van. What are you all doing in front of our room? Galit na sabi ni Von at sinuklay ang buhok niya gamit ang palad niya. Kasi kayo, anong ginagawa niyo? Tinuro ko sila ni Belle. Nakangiti ako ng pilit dahil sa apoy ng tingin ni Master. I guess I'm wrong. Parang mali ata ang hinala natin guys. Bulong ni Vin. Patayin na, sagot naman ni Ven. My God, Von, we thought you two are having, tinakpan ko ang bibig ni Bea. Mabubukon kami rito eh. Akala namin may ginagawa kayo. Pagpapatuloy ni Katie at nakapamewang pa. Ay, shucks. What? Bon and Belle said in unison. Na-question mark ang mga mata. Naupo na si Belle sa bed at nakatingin sa amin na parang sinusuri kami at naguguluhan siya. Dude, ang ingay nyo kasi tapos itong si Vic kung ano-anong pinag-iisip. Ay, loko. Ako lang ba? Ako lang ba? Loko lahat tayo ah. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Hirap na. Baka maparusahan pa ako nito eh. Except me, I told you my best friend not like what you think, diba? Inirapan ako ni Abby. Oo na, ako nang masama. Ako nang addict. Ako nang suki sa mga ganyan. Oo, ako nang lahat. Ako nang gwapo. Ako nang pinakamabuting nilalang sa buong mundo. What mind do you have? Ay, get out of here! Uso ring bumisita sa laundry shop. Palabhan mo na yung utak mo. Sobrang dumi. Nag-uusok na si Von sa galit. Ako lang ba ang pupunta sa laundry shop? Tara, bar tayo. Daming chicks. Ibukin ba naman ako ng mga lokong to? Umirap si Belle. Sungit ah. Siguro nabitin. Maglakad siya papasok sa bathroom at iniwan kami rito. Tamaan ka please. Bulong ni Abby. Nagpaparinig pa to. Kanino naman? Kay Bea? What did you just say? Nainis na tanong ni Bea. Masyadong palata eh. Wala, sabi ko lumabas na tayo. Masyado na tayo nakakaabala. Sorry na, Von Master. Lalabas na kami. Umira pa si Abby at nauna na naglakad. Ayos ang tawag niya kay Von ah. Dapat sa akin, Red, come to me baby. Yeah, let's go guys.
Nagalit tuloy si Belle. Kanina pa naman yun. Vic, hindi pa tayo tapos. Biglang sigaw ni Von. Nakita? Ako lang? Ito yung ayaw ko eh. Nasiyahan sila tapos bababa sa akin nakasakitan. Nauna na yung mga babae, kami na lang ni Von. Well, hindi naman babae. Sila Ven. Nauna na rin sila. Tinawag ako ni Von. Galaw-galaw, dude. Di ka pa pala nakakascore eh. Humihina ka na ba sa babae? Pangasar ko pa sa kanya. Lulubos-lubusin ko na ang pangasar. Loko ka! Galit niyang sigaw sa akin. Binato niya ako ng throw pillow at tumama sa gwapito kong mukha. Inggit ka no? Ikaw may palby gentle ka pang nalalaman. Massage lang naman ang ginagawa mo. Loko ka talaga. Akala ko kung ano nang ginagawa niyong dalawa. Nailing kong sabi at binato pabalik sa kanya yung unan na binato niya sa akin. Ang gigigil ako, Von. Yung mga words mo kakaiba. Ay nako, Vic. Kilalakin mong tao. Napaka-chismoso mo, loko ka. Get out! Bumuga na tong dragon na to. Kaya, tinap ko na si Van na lumabas na kami. Hindi uso ang pagpipigil, my man. Dapat sa ganyan, alam mo na.